Okay. So kapag sobra na yung mga hindi na yung calories, hindi na na-burn. So ang gagawin niyan, magiging bilbil or fats. Yun yung ginagawa ni Atay. Pang-apat, patay na red blood cells. So every second, 10 million red blood cells ang namamatay. Patay na red blood cells. So every second, 10 million na cells ang namamatay. Gagawin niya, o kolektahin niya yun, para gawin bagong red blood cells. So, very important talaga ang trabaho ng Atay. Next, yung iba pala, yung ibang mga na-gather niya ng mga toxins o kaya mga lason, ay gagawing bile. Gagawing bile. So, ang bile or abdo, mapait yan. Kaya, sinisikrit niya yun dun sa tiyan para tunawin yung mga taba. Tapos, yung mga daanan ng GI tract, gastrointestinal tract, daanan ng pagkain na may mga nakabarang cholesterol or taba, siya rin yung maglilinis nun. Kasi pag, di ba, ang tubo, napansin niyo yung mga tubo, yung mga lababo, kapag marami ng mga natigas yun, lalo na pag malamig yung tanong. Ganon din sa atin kapag may mga sebo o kaya mga taba, yan. Kaya si abdo or bile, very important yan para maging malinis ulit yung daanan ng pagkain. Number 5 is production ng cholesterol. So, production ng cholesterol. Ang cholesterol ay syempre, na-breakdown na yan doon sa bituka. O, ginagawa din yan sa liver. So, yung mga pagkain na mataas sa cholesterol, ang gagawin niyan, dadalhin ulit yan doon sa bituka. Ay hindi sa bituka, sa liver, rather, sa atay. So, dadalhin ulit yan sa tulong ng lipoprotein. Ang lipoprotein yan yung tagapag-transport, tagapagdala. So, may tinatawag na high-density lipoprotein at low-density lipoprotein. So, HDL, yan yung good cholesterol, LDL, yan yung bad cholesterol or low-density lipoprotein. Ang pang-anim naman is control ng insulin at thyroid. Control ng insulin at thyroid. Okay. So, iniisip natin, yung thyroid, mayroon siyang dalawang importanteng hormone, T4 or thyroxine, at saka triiodothyronine or T3. So, akala natin dito yan nakoconvert. Hindi. Sa liver po yan, at sa atay po yan, dino-convert. Tapos, yung ating insulin, akala din natin, walang kinalaman si atay sa pagtulong dun sa insulin control. Malaki ang tulong niyan. Actually, base sa pag-aaral, yung mga may sakit nga sa pancreas is may mga parasite din sa liver. Kaya sila nagkakaroon ng diabetes. Isa na dun sa parasite is Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Okay. Letter B is bodega ng katawan. So, bodega ng katawan, ibig sabihin is storehouse, storage. Yung mga kailangan na gamitin, halimbawa, pag nag-sports, kailangan mo ng extra energy, extra na mabilis sa pagkukunan ng sugar, dyan yan kukunin. Kasi may bodega nga, may naka-stock. Oo. Yan yung trabaho ni liver. At the same time, yung mga excess or sobra, iihip lang yan. Kaya gagawin niyang urea. Oh. So, very important na maganda rin dapat walang bara ang kidney. Kasi yung mga sobra ng mga lason ay kino-convert niya into urea para mailabas sa ihip. So kapag barado na, sobra ng uric acid, sobra ng creatinine sa kidney, yung mga dumi, toxins dun sa atay, wala nang labasan, barado na eh. Sa kidney niya kasi pinapalabas yun.
Oh, yung iba naman sa colon or sa bituka. So, pero yung urea, sa ihi yan nakukuha, ay sa ihi yan lumalabas, sa kidney niya yan tinatapon. Okay. Then, meron din tayong pangatlo. By the way, isa pa pala dito mahalaga is prothrombin. Yung prothrombin, ito ay parang may kinalaman sa platelet. Kapag nasugatan ng tao, automatic yan, may mag-aampat ng pagdurugo. Pag sira or may sakit yung atay, kulang sa prothrombin, nako, maagas ang dugo, tuloy-tuloy. Mamamatay yung tao. Okay. Letter C, safety valve ng puso. Sa taas ng liver, kung ito yung liver natin, dito yung heart sa taas. Yung heart. Mayroon niyang valvula o kaya tawag dito, ugat, na ang tawag ay hepatic valve. Ano rin ito? Nakaintindi mo na? Hepatic vein rather. Hepatic vein. So yung hepatic vein na yan, ugat yan, papunta sa puso, na nag-aaktong para siyang sponge. Kasi kapag sobrang lakas ng bugso o kaya pressure ng dugo galing sa atay, ito yung atay, ito yung heart. Pag sobrang lakas, malulunod naman yung heart sa dugo. Kaya ang ginagawa nitong tawag nito, ugat, hepatic vein, para siyang sponge na kumbaga may slow down, hindi pabigla-bigla or malakas ang pressure para hindi malunod yung heart sa sobrang dami ng dugo. Ayan. So, grabe ang importance talaga ng atay. Napakalaki ng tulong yan. Hindi pa dyan nabanggit yung more than 1,000 enzymes na ginagawa niya para ma-convert yung mga pagkain into usable form ng ating cells. So, grabe ang papel na ginagampanan ng ating atay. Okay. So, dako naman tayo sa mga karamdaman o sakit ng atay. Okay, dito tayo. Sakit ng atay. May alam ba kayong mga sakit ng atay? Hepa, yun. Number 1. Hepatitis. So, pag sinabing itis, yan ay inflammation or pamamaga. Diverticulitis, ano ba? Arthritis, ano ba? Bronchitis, ibig sabihin yan, pamamaga, inflammation. So hepa means liver inflammation. Namamaga. Ito ay dulot ng virus. So, mayroon tayong hepa A na ang dahilan ay virus din at kakulangan ng kalinisan. Yung hepa B, hepa C ay natatransmit yan because of yung hiringgilya, yung needle, yung mga sa vaccine o kaya sa acupuncture, ano ba? At saka STD, sexually transmitted disease. So, yun yung hepa B, hepa C. Yung pangalawang sakit naman ay yung sa mga manginginom, cirrhosis. So, ang cirrhosis ay yung liver cells na dapat ay malambot, nagiging matigas, nagiging pilat. Pilat ba tawag? O yung scar. Yun ang nangyayari dun sa mga liver cells. Kaya hindi na sila makafunction. So, para silang statwa na lang. Yun ang dahilan dun ay yung mga alak, sobrang alak at saka mga lason. Ang pangatlo ay cancer. Okay. Cancer sa atay. Pero, hindi naman agad-agad nagsisimula actually ang cancer sa atay. Madalas, sa bituka, sa pancreas, sa gallbladder, at iba pang parte ng katawan. Nadadamay lang siya kasi, kagaya nung nabanggit kanina, dito sa bituka, mayroong tinatawag na portal vein.
portal vein. Ito ay diretso papunta dun sa atay. So, yung mga pagkain ng mga unhealthy, yung mga antibiotics, yung mga bacteria, virus, etc. Kapag may mga kasama na ditong nagkaroon, let's say, ng may colon cancer. Kapag may colon cancer, yung cancer sa colon, automatic yan, mapupunta sa atay. So, kaya nadadamay si atay. Pero normally si atay hindi naman talaga pinagmulan masyado. Hindi siya yung pinagmumulan ng cancer. Pwedeng sa iba, nauuna madalas. Okay. So, dako tayo sa solusyon, gamot. Paano ba ang mga natural na paraan ng paggamot? Okay. So, una, natural na gamot. Natural na gamutan. Siyempre, una, iwasan ang overeating. Mahirapan kasi yung atay. Tapos, yung mga chemicals, iwasan din. Yung mga processed foods, junk foods, refined foods, mga pinainit na mantika, tapos yung, saturated fats. Ang mga saturated fats, especially yan galing sa karne. Yan, dyan nahihirapan ang ating atay. Pati yung mga refined carbs or sugar or sweets, dyan po nahihirapan ang ating atay. Okay. So, next is drugs. Yung mga synthetic drugs. Sinisira niyan actually yung microbiome, gut microbiome, yung accurate balance ng ating good and bad bacteria sa bituka. So kapag nasira yan, hihina yung ating immune system. At syempre, mabibigatan din ang liver sa kanyang pagsasala sa trabaho niya. Okay, next is, okay, dito na tayo sa mga gagawin. Tamang pagkain. Okay. So, yung mga pagkain, kung may sakit na, mas maganda kung 50% to 70 or 80% kung raw ang kakainin mo, mga salad, mga prutas, or mga katas ng gulay at prutas, mas mabilis makaka-recover si atay. By the way, si atay, kahit mabawasan siya ng 25%, di ba ang butiki pag naputol ang buntot, bumahaba pa rin, tumutubo. Ang atay, kahit, halimbawa, ngayon, naputol siya, nasira, na-aksidente, ilang minuto lang, ilang oras lang, kaya niyang mag-regenerate. Magaling siya. Siya ang pinakamalaking organ sa loob ng katawan. So, mas mabigat pa siya sa ating brain. So, 4 pounds. 4 pounds, kulang-kulang 2 kilograms. Yan ang ano niya. So, napakalaki ng papel ng ating atay. So, next naman is juices. Okay. Juices. Nabanggit ko na rin ito. Yung mga carrots, beets, ano pa, calamansi or mga may mayaman sa vitamin A, vitamins, dito na lang natin ilagay sa mga vitamins. Vitamins. So, dito naman sa vitamins, dito yung vitamin A, C, E, yan. Dito yung carrots, yung beets, radish, ano pa, dandelion, ano ba? Kahit papaya. Yun, papaya, marami namang ano talaga dyan. Maraming pwedeng gawin na pantulong sa ating pinya, malaking tulong din. Guyabano. Guyabano, at iba pa. Okay. So, next naman ay kailangan din pala ito ng lecithin. 2 kutsara or katumbas niyan sa kapsula. Okay. Then, exercise. Very important ang exercise. Kahit walking lang.
Kasi kapag tayo ay laging nakaupo, nahihirapan yung ating panunaw, pati yung ating liver. Oo. So, very important na may fresh air din, oxygen. Kasi kapag kulang sa oxygen, yung ating pagtunaw din mahihirapan. Then, panghuli is herbal. O, yung mga herbal, nabanggit na pala dito yung iba. Herbal. Milk thistle ang pinaka sikat dyan. Tapos yung dandelion, ilipat na lang natin dito. Dandelion, ano pa ba? Artemisia. Luyang dilaw, parsley, banaba, tinta-tinta, linga, nara, at iba pa. Ano yun? Nang? Milk thistle, parang wala. Oo. Pero Artemisia. Artemisia is ano siya, wormwood. Iba yun, iba. Oo. Pero malaking tulong din yung Artemisia. Oo. So, ayan. Yung luyang dilaw, very important. Malakas na antioxidant din siya. Oo. Tapos, ang carrots and cabbage, malaking source ng glutathione. Glutathione. Oo. Tapos, ano pa ba? Vitamin C, vitamin E, malalakas na antioxidant, vitamin A. So, makakatulong sa mga free radicals natin. Okay. So, dito naman tayo dumako sa spiritual side. Alam nyo, ang chemical plant ng Panginoon ay, ano, simbahan, iglesia. Sige. Ilalagay natin dito, iglesia. Ang chemical plant ng Panginoon. Chemical plant ng Panginoon. Pag sinabi pong iglesia, hindi po yan yung building. Yan po ay grupo ng tao, yung sumisimba. O, galing yan sa word na iglesia. 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 Grego, kung hindi ako nagkakamali, galing siya sa word na iglesia. Tapos, ang iglesia ng Diyos, o ang mga tao na tinawagan, galing yan sa kadiliman. 1 Peter 2 verse 9, kung patungo sa kaliwanagan. At sila ay, ang tungkulin nila is ibahagi yung mga natutunan. Sa 1 Peter 4:10. Sige nga, pwedeng basahin natin bago malapit naman tayo matapos eh. Basahin na lang natin yung mga teksto. Sige nga, kung sino yung nakasumpong. Una, 1 Peter 2:9. Sige po, pakibasa. First Peter 2 verse 9, sabi dito, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ayan. So, tinawagan po ang mga taong yan na nagko-compose sa iglesia from darkness into His marvelous light. Ayun. Romans 3 to, pakibasa po. Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mag-aral ng Diyos. Ayan, Ang pinagkatiwala. mga aral ng Diyos. Yun. Pinagkatiwala sa iglesia ang mga aral ng Diyos. Sa 1 Peter 4:10, ano yung sinabi? Sige po. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ayan. So, 1 Peter 4:10, upang kanilang maibahagi sa iba. So, ang trabaho natin i-share yung mga natutunan natin dito sa liwanag na natanggap natin.
2 Corinthians 5:17. Naalala niyo yung tekstong yan? All holy, ay hindi. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So nagiging bagong nilalang na yung mga nagsisimba. Kaya ang gumagawa talaga ng pagbabago isang Panginoon. Ito ang isa sa mga ahensya para ma-convert ang mga dating mga makasalanan na sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At ang iglesia ito ay nagtuturo ng tatlong mahalagang bagay. Una, yung original na diet. Pangalawa, yung original rest na Sabat. Kung sa Eden. Actually, lahat ng turo na to ay nasa Genesis chapter 1 to 3. At ang pangatlo, si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Okay. So, yan ang daladalang turo ng totoong iglesia. So, dito ay makikita yan sa Genesis 1:29 and 3:18. Ayan. Yung Sabat naman, Genesis 2:1 to 3. At si Kristo naman ang tagapagligtas ay Genesis 3:15. So, yan po ang daladalang turo. Kailangan ibalik natin sa original ang mga tao na nasa kadiliman papunta sa tamang pagkain. Pag naging malinis na yung kanilang bituka, maintindihan nila yung Sabat, tatanggapin nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen.